Sino nagdala sa'yo sa clinic? Si James po, si Darius po, si Liam po. Hello mga mamis, nag-message nga sa akin si Kyle pero ngayon ko nga lang talaga nabasa. Kaya naman, dali-dali nga talaga kaming pumunta ng daddy niya papunta sa school nila. Tawagan na nga siya ng daddy niya pero ako tinatawagan ko nga dito ulit. Ano ba naman kasi, nag-aalala nga talaga kami. Huwag kang lalabas ng room nyo ha. Ano ba nangyari kasi kanina? Nadulas ka? Anong oras? Nabasa ko na nga kanina to sa message niya pero hindi pa din talaga ako mapakali. Kaya naman, tinawagan ko nga si Kyle at nagpaalam nga siya sa teacher nila. Nakausap ko nga at nadulas nga daw siya papunta nga sa CR. Kaya naman, hindi nga daw talaga siya makatayo dahil napakasakit nga daw. Nauna yung puwit mo. Tapos, hindi ka makatayo. Sino tumulong sa'yo? Nakatayo ka mag-isa. Kumalabog ka. Masakit yung puwet mo. Dapat dadalin ka saan? Binuto ko nila Liam papunta sa klinik eh. Ah, binuhat ka nila Liam papunta sa klinik? Oo. Tapos, Nakulat na ako. Kasi bumalik ko lang kami sa room. sino nagyelo ng puwit mo? Ako. Oh, sige, sige. Malapit na kami ng daddy mo. Pupunta kami dyan, ha? Ah, sige, bye-bye. Love you. Dire-diretso nga yung daddy ni Kyle at buti na nga lang din talaga at nagpapapasok ngayon dahil may event ata dito sa school nila. Hindi na nga talaga ako nakapagpalit dito at nakaturno panjama pa nga ako dahil nagmamadali na nga din talaga ako. Diretso na nga din pala kami dito sa room nila Kyle at dito nga kami dumaan sa may oval. I'm sure kasi na hindi talaga makakalakad ng maayos yung si Kyle. Nandito na nga ako sa room nila at pagpasok ko nga hinahanap ko nga talaga yung advisor nila or kaya yung nagtuturo sa kanilang teacher kanina pero wala akong naabutan. Aalis-alis nga lang daw at tinuturo nga sa akin ng mga classmates ni Kyle. Pero alam naman na din ng teacher nila na pupunta kami dito at susunduin si Kyle. Kinuha na nga ng daddy niya dito yung tumbler niya dahil kapag yumuyuko nga daw siya ay napakasakit nga talaga. Dito nga daw yon sa may buto ng puwit niya sa may taas ng kaonte. Dulas siya tapos sumalampak at malakas nga daw talaga yung pagkakalabog niya. Ngayak-ngayak nga daw siya dahil sa sobrang sakit nga. Hindi nga din siya makalakad ng maayos kaya naman pinasa na nga lang siya ng daddy niya. Ayaw pa nga talagang umabsent ni Kyle dyan dahil meron pa nga daw silang test. At na nga lang daw yung test nila at ayaw nga daw niyang umabsent. Wala nga din daw siyang gagawin sa bahay pero ito at hindi na rin talaga niya kaya at gusto na rin talaga niya magpahinga. Hindi rin kasi talaga makaupo ng maayos yung si Kyle. Nakatagilid kapag umuupo siya dahil masakit daw talaga. Nalis na nga din ng daddy niya yung sapatos niya dito. Inamusta ko na nga din si Kyle dyan at tinanong ko nga siya ng paulit-ulit. 1 to 10 nga daw, 9/10. Pero kanina daw lagpas 10 nga daw ang sakit. Mali nga yung pagkakabagsak ni Kyle at malakas nga daw. Nung sinasabi nga daw niya kanina sa teacher nila, mangiyak-ngiyak nga daw siya sa sakit. Naaninag na nga kami ng teacher ni Kyle kaya naman ito, pinuntahan na nga rin siya ng daddy ni Kyle at daddy na nga lang talaga niya ang nakipag-usap. Dito nga lang ako kay Kyle at kinakausap ko siya. Buti na lang din talaga mabait itong nagtuturo sa kanila. Easy kasi talaga yung advisor nila Kyle dito sa mismong school nila. Marami din kasi talagang ginagawa. Inala nga din pala kanina si Kyle sa may clinic dahil sobrang sakit nga daw at di na niya kaya. Luhat nga daw siya ng 3 kaklase niyang lalaki kaya naman thank you po. Pero bumalik na nga lang daw sila Kyle sa room nila. Paano ba naman kasi wala nga daw tao. Grabe talaga yung pag-aalala ko lalo na kapag nasa school si Kyle at may mga ganitong nangyayari. Parang kung pwede lang lumipad ay lilipad ka talaga. Sabi nga ng teacher nila kanina, message na nga daw kami ni Kyle pero hindi naman kaagad nag-message si Kyle. Sakit daw kasi at hindi siya makapag-message sa amin. Pagka-uwi naman namin dito sa bahay, pinasan nga ulit siya ng daddy niya. Pero dahan-dahan nga lang. Nung kinahaponan naman, pinaliguan ko na nga talaga ng maaga ulit si Kyle. Umama nga sa amin si mama dahil papahilot nga namin. Dapat nga papa-check up namin ng daddy niya at ipapa-x-ray. Pero sabi nga nila mama dito, ipahilot na nga lang muna namin si Kyle dahil baka madaan pa naman daw sa hilot dahil hindi naman din daw ganon kalala. Nalalayan ko na nga dito si Kyle dahil nahihirapan nga talaga siyang maglakad. Hindi nga talaga mangitingiti si Kyle dito at hindi siya makaupo ng maayos dahil iniinda niya talaga to at patagilid nga siya kung umupo. Pero nung nahilot na nga, ito na nga at napapangiti na nga siya dito at katabi na nga niya yung daddy niya at tinatanong siya kung masakit pa. Medyo naginhawaan nga daw siya ng kaunti. Yun lang, thanks for watching, bye bye.